Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chris Mayo ng Cabanatuan. Hindi ko nababanggitin kung saang baryo ako sa Cabanatuan nakatira dahil magpasa hanggang ngayon ay dito pa rin ako naninirahan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, tungkol ito sa kababalaghang nangyari sa butihin kong ama na si Tatay Emerson. Mahigit 7 taon na ang lumipas mula nang umalis ang aking ama, ay hindi na ito nagpapakita pa sa amin. May sulat o tawag para mga mustaman lamang ay walang natanggap ang aking ina mula rito. Kaya naman hindi ko masisisi kung bakit galit na galit ang panganay kong kapatid noon. Sa pagkakaalam ko, pumunta ng Manila si Papa para magtrabaho at mag-ipon ng pera para sa pinaplano nila ni Mama na pagpapaayos ng bahay. Nung bago-bago pa lamang sa Manila si Papa ay nagpapadala pa naman ito ng sulat at pera. Pero makalipas lamang ang mahigit kalahating taon, ay bigla na lamang kaming nawalan ng balita dito. Ang huling alam ni Mama ay may kinakalantari ng ibang babae sa Manila si Papa. Ayon na rin sa nagatid ng balita sa kanyang asawa ng kapitbahay namin na nasa Maynila din nagtatrabaho. Nagsama daw sa iisang bubong ang dalawa at buntis umano ang babae, kaya hindi na nakapagpadala ng pera ang aking ama. Sa mga panahong nagpapakasaya si Papa sa babae nito ay siyang labis na pagkalugmok naman ang aking ina noon. Sa nakikita ko kasi noon kay Mama, Sir Seth, mahal na mahal niya talaga si Papa at hindi niya ito kayang mawalay. Hindi lang naman kasi yun ang unang beses na nagloko ang tatay ko. Maraming beses na. Ito naman kasing si Mama, ewan ko ba kung bakit hindi man lang siya madala-dala sa ginagawang panloloko palagi ng tatay ko sa kanya. Ang palagi niyang nirarason noon kapag may mga kapitbahay na nagtatanong kung bakit hindi niya mahiwalay-hiwalayan si Papa. Ayaw niyang lumaki kaming magkapatid na walang gumagabay na ama. Ang nais niya kahit na mahirap lamang umano kami ay sama-sama at buwang pamilya. Hindi gaya ng ibang mag-asawa. Sinubok lamang ng panahon. Sumuko na kaagad at naghiwalay noon. Ang resulta tuloy ay nagkanda hiwa-hiwalay ang mga anak at kung kani-kaninong kamag-anak na pinamimigay o pinapaalaga noon. Ayaw ng ganun ni Mama. Kaya ang siste paulit-ulit na binibigyan niya ng pagkakataon si Papa at tumaasang magbabago pa ito. Pero wala. Habang lumilipas ang panahon ay mas lalo lamang lumalala ang pagiging babaero ng aking ama. Nakapunta lang siya ng Manila, kinalimutan niya ng pamilyang iniwan sa probinsya. Mabuti na lang. At noong mga panahong lugmok na lugmok si Mama, naririyan si Kuya Arman, ang panganay kong kapatid. Siya yung nagpapakahirap magbanat ng buto. Lahat ng trabaho kahit mabibigat ay pinasok ni Kuya. Wala itong inaatrasan nun. Matustusan lamang ang pang-araw-araw naming pangangailangan sa bahay. Nasa edad 15 anyos pa lamang ang panganay na kapatid ko noon. Ako 13. Kung kaya't tanging siya pa lang talaga ang pwedeng makatulong sa aming ina. Hanggang sa noong sumapit na yung taong 2005. 7 taon nang nakalipas magmula nang iwan kami ni Papa. Unti-unti nang naging maayos ang buhay namin. Gumaan-gaan. Kahit papaano ay nakakatulong na rin ako gawa ng umi-extra na sa ako sa trabaho ting wala akong pasok sa eskwela. Nang mga panahong ito, isang pangyayari ang hindi ko inaasahan na dumating sa buhay namin. Isang araw noon habang nagsisibak ako ng panggatong ay may natanaw akong lalaking paika-ikang naglakad papalapit sa bakuran ng bahay. Ang buong akala ko ay pulubi lamang yon na manghihingi na naman ng pagkain sa bawat bahay. Kung kaya't inutusan ko ang bunsong kapatid kong si Mario na humingi ng barya kay Mama at ibigay dun sa pulubing yon. Mukha kasi talagang kaawa-awa ang pulubing lalaking dahan-dahang naglakad papalapit sa bakuran.
Kahit balot na balot ng kasuotan ay halata pa rin dito ang pangangayayat ng katawan. May kahabaan na rin ang buhok nito. Magulo ang balbas saradong mukha niya. Ikaw na kuya yung manghihingi kay mama. Alam mo namang magagalit yun sa akin kapag manghihingi ako ng pera eh. Sa inis ko ay marahan ko itong nabatukan. Kahit kailan kasi napakatamad niya talaga kapag hinuutusan. Tapos pumasok na ako sa loob ng bahay at naghingi ng barya kay nanay nun. Sinabi niya naman kay Kuya Arman raw ako manghingi at wala pa siyang pera. Ano bang bibilin mo at kailangan mo man ng barya ha? Magkano? Tanong ng kapatid ko nung lapitan ko siya. Kahit magkano lang kuya. Ibibigay ko lang dun sa pulubi. Naku naman, o ito. Ibigay mo dun sa sinasabi mo. Kamo, pagpasensya niya na at iyan lang yung laman ng bulsa ko. Matapos iabot ng kapatid ko ang pera ay nagpahabol pa siya na at nagsabing na may mga tao talagang hindi umano magtrabaho ng patas. Kahit ang lakas-lakas pa ng pangangatawan. Mas gugustuhin pa rin ng mga itong mamalimos sa kalye kesa magbanat ng buto. Agaran naman siyang sinaway ni mama at sinabihang wag nang magreklamo pa. Pasalamat na nga lang daw kami dahil medyo nakaluwag-luwag sa buhay kahit papano. Hindi gaya ng ibang hikahos na't wala nang makain ng pamilya. Dahil kasi sa pagsusumikap ng kuya ko at sa tulong na rin ng mga magulang ni nanay nang malaman nilang ginawa ni tatay, medyo nakakaluwag-luwag na kami sa buhay kumpara dati. Isa pa ay nasa bungad na kami ng baryo nakatira. Kung kaya't daanan talaga ang bahay namin ng mga taong nangongolekta ng sulisit o kaya yung mga nanghihingi ng abuloy sa patay at simbahan o sa mga palaro sa barangay kapag may piyesta. Oo na po, sige na Chris Mayo, ibigay mo na yun sa pulubing nasa labas ng bahay nang matapos na yung pagnunupena ni mama. Ako na naman yung nakita eh. Nang papalapit na ako sa pulubing sinasabi ko, ganun na lamang ang gulat at panlalaki ng mga mata ko. Nang makita ko at makilala kung sino ang lalaking yon. Si Papa. Si Papa ang nakita kong napagkamalang pulubi. Hindi ko kaagad siya nakilala dahil sa sobrang kapayatan ng kanyang katawan at tumpak ang pisngi nun. Kung hindi ko nga siya tinitigan ng maigi ay hindi ko talaga siya makikilala. Bago pa man mawala ng malay si Papa at tuluyang bumagsak sa lupa nun, inalalayan ko ito. Sumigaw ako at tumingi ng tulong. Tinawag ko si Mama at Kuya Arman. Dali-dali naman silang lumabas at sa natatarantang boses ay nagtanong ang aking ina kung anong nangyari. Sasagot na sana ako nang biglang napabulalas ang aking ina at tinawag ang pangalan ni Papa. Pagkatapos ay patakbong lumapit at tinulungan niya na akong akayin ito papasok sa loob ng bahay. Samantalang si Kuya naman ay natulala pa ng ilang segundo at nakatitig lang. Alam ko malaki ang kasalanang nagawa ni Papa sa pamilya namin. Lalong-lalo na kay Mama. Pero ng mga oras na yun, naaminin kong hindi galit ang naramdaman ko na makita siya. Nanaig sa akin ang awat parang yelong unti-unting natunaw ang lahat ng hinanakit ko sa kanya. Nasipat ko si Kuya na nakasimangot itong nakasunod lamang sa amin. Nang maihiga na si Papa sa mahabang upuan, masamang tinitigan ni Kuya Arman at mayat mayang tumingin sa aming dalawa ni nanay. Hanggang sa hindi na nga siya nakatiis pa at nagsalita niya. Dapat ay hindi na raw namin ipinasok sa loob ng bahay ang taong matagal nang tumalikod sa pamilya nito. Dapat rin ay hindi na umano ito nagpakita pa sa amin. Kung kailan ganyan na yung itsura, mukhang bulati na lang ata yung pipirma dyan, babawian na ng buhay eh. Tapos ngayon saka lang magpapakita sa atin. Para ano? Para tayo mag-alaga sa kanya. Nasaan na ba yung babae niya? Bakit hindi yun yung nag-asikaso sa matandang yan? Arman, tumigil ka na. Hindi mo ba nakikita yung kalagayan ng papa mo? Bakit ma? Sa totoo naman talaga yung sinasabi ko ah. Hindi na nga nito napigilan ng sariling ilabas ang matagal ng kinikimkim na sama ng loob doon. Agaran naman siyang sinaway ng aming ina at sinabihang hindi itong oras para sa mga ganung bagay. May tamang oras para doon.
Sa ngayon ay manahimik na muna ang kapatid ko at isang tabi kung ano man ang galit na nararamdaman niya sa aming ama. Ma, nakalimutan mo na ba kung anong ginawa ng taong yun sa'yo? Sa atin? Iniwan niya tayo nung wala tayong makain. Nagpakasasa siya dun sa babae niya at ang babae niyo nang nakikinabang sa mga kinikita niyang pera. Tapos ngayon babalik-balik siya dito ng ganyan ang kalagayan niya. Diyos ko ma, mag-isip-isip ka naman, pwede ba? Nakiusap si mama kay kuya na kumalma. Sinabihan din siyang huwag munang pairalin ng galit dahil sa hindi magandang kalagayan si tatay. Saad pa ng aming ina kung ang ibang tao nga ay natutulungan namin ng walang hinihinging kapalit? Bakit ang ama namin ay hindi nun? Ewan ko sa'yo ma, bahala ka nga. Nakasimangot na iniwan kami ni Kuya Arman sa sala. Pero bago siya lumabas ng bahay, tinapunan niya muna ng masamang tingin ng aming ama na ng mga sandaling yon ay wala pa ring malay. Bakas sa muka at kilos ng kapatid kong galit na galit pa rin siya sa aming ama nun. Naiintindihan ko siya. Makalipas ang ilang minuto ay nagising si Papa. Bakas sa mukha ni nanay ang pag-aalalang nilapitan si tatay at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit naging gano'n ang kanyang itsura at pangangatawan? Purya Santissima Emerson, anong nangyari? Bakit marami kang pasa at sugat sa katawan? Sino ang may gawa sa iyo niyan? Ang kabit mo? Kahit na sunod-sunod ang mga katanungang namutawi sa bibig niya, ni isang salita ay wala kaming nakuhang sagot mula kay Papa. Tanging pag-iyak at paghikbi lamang ang kanyang ginagawa ng mga sandaling yon. Naawa namang napayakap na lamang si Mama dito at sinabihan itong huwag mag-alala. Tutulungan umano namin itong magamot. Nang sa ganoon ay gumaling na at bumalik na sa normal ang pangangatawan. Chris, iho, ikuha man ng tubig na may inom ang papa mo, dali. Sige po ma, saglit lang at kukuha ko. Pagbalik ko sa sala, inabot ko na kay Mama ang basong may lamang tubig. Pagkakuha niya ay kaagad niyang ipinainom yon kay Papa. Habang hinahapo pang likuran at sinabihang kumalma na ito at baka mapano pa. Kung may pa-contest lang ng mga asawang martir nun, tiyak pa si Muno si Mama sa mga mananalo. Grabe kasi kung magtiis wagas. Nung medyo kumalma na ang ama ko at nakapag-ipon na siya ng lakas nun, doon na niya ikinuwento ang buong katotohanan at kung ano talaga ang nangyari sa kanya. At kung paano din siya nakauwi sa probinsya ng gano'n ang itsura at kalagayan niya. Ayon sa aking ama mga kagiliw, sa mga panahong hindi na siya nagpaparamdam sa amin, nagkaroon nga siya ng kinakasamang nagngangalang Flor. Nung una ay maalaga daw itong Flor na ito. Asikasong-asikaso siya tuwing uuwi galing trabaho. Kaya ang akala niya ay tuloy-tuloy na ang ganong takbo ng buhay niya. Pero makalipas lamang ang ilang taon ay doon na napansin ni Papa ang unti-unting pagbabago ng ugali ni Flor. Naging mainitin na ang ulot palaging balisa, na para bang may iniiwasan o pinagtataguan nun. Kapag naman tinatanong niya kung may problema ba, iiling-iling lamang ang naging sagot ni Flor sa kanya. Hanggang sa isang hapon pag-uwi niya ay nadatnan niya sa bakuran ng bahay nila si Flor. May kausap itong lalaki at mukhang nagtatalo ang dalawa. Nagmamadaling nilapitan niya ang kinakasama para tanungin kung ano ang nangyari. Pero noong mga ilang hakbang na lang ang layo niya sa dalawa, narinig niya ng malinaw ang usapan. Doon ay napag-alaman niyang dating kinakasama ni Flor ang lalaki't pinipilit itong bumalik sa kanya. Na umuwi na sila sa probinsya kung saan sila naninirahan nun. Gaya niya ay may kaparehas sa buhay rin pala si Flor. Nagsinungaling ito sa kanya at ang buong akala niya ay dalaga at walang sabit ito. Dahil sa napamahal na siya sa babae kung kaya't ipinaglaban niya ito. Sa galit ni tatay ay sinuntok niyang lalaki. Hindi naman nagpatinag ito. Gumanti ito kung kaya't nagsapakan ng dalawa dahil lamang sa iisang babae nun. So dahil nga sa nagrambulan ng dalawang bubuyog at pinagagawa ng malagumamelang bulaklak ni Flor,
Natawag na nilang pansin ang mga taong nakatambay sa gilid. Dahilan para magsilapitan ng mga ito at awatin sila. Naawat naman pero ang sabi ni tatay bago pa man raw umalis ang lalaki ay pinagbantaan siya nito. Ipinagsawalang bahala niya lamang ang ginawang pagbabanta at hindi na inintindi pa ang mga sinasabi ng dating kinakasama ng Flor niya. Sa isip-isip niya raw kasi ng mga panahong yon, siya yung pinili ni Flor. Siya yung nagwagi kaya't wala siyang dapat ipag-alala. Pero magmula nang makaaway niyang lalaki, doon na nagsimula ang mayat-mayang pagsulpot-sulpot ng karamdamang hindi niya maintindihan kung ano. Minsan ay nagigising na lamang siyang masakit ang katawan, na parang binubugbog ng sangkaterbang tao. Kung hindi naman ay sinusumpong siya ng ubo sa kalagitnaan ng gabi. Tapos ay kating-kati ang buong katawan niya na aakalain mong nahigad. Ang sabi pa nga ng kapitbahay niyang si Aling Magda ay baka binarang siya ng dating kinakasama ni Flor. Napag-alaman kasi nito mula kay Flor na taga isang isla sa Visayas ang lalaki kaya't pinayuhan siya maghanap ng manggagamot na may kinalaman pagdating sa lihim na karunungan. Hindi nakinig si Papa sa ipinayo ng kapitbahay niya. Naisip niya kasing baka simpleng sakit lamang ang dumapo sa kanya. Gawa ng panay ang pag-ulan sa kinahapunan. Pero habang lumilipas sa mga araw nun, ay tila ba dinapuan ng sandamakmak na kamalasan si Papa. Natanggal ito sa trabaho dahil sa nangyaring mayat-mayang pagkakasakit. Palagi na rin siyang nagkakamali sa trabaho nun. Gawa ng hindi umano siya makapag-focus. Nung matigil na ito sa trabaho at naging tambay sa bahay habang nagpapagaling, ay isa na namang pagsubok ang dumating. Nakuna ng kinakasama niya at ang hindi niya matanggap noon ay ang biglaang pag-iwan nito sa kanya. Pinalayas pa siya sa bahay na inuupahan dahil ilang buwan na itong hindi nakabayad ng renta. Dahil sa wala naman siyang ibang mapuntahan kung kaya't napagpa siya ng umuwi ng probinsya at magbaka sakali noon. Karma ko na yata ito. Hindi ako naging mabuti sa inyo. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko habang pinapakinggan si Papa. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o maiinis. Pero noong tingnan ko si Mama ay nababanaag kong awa ang nararamdaman niya sa aking ama. Wala akong makitang kahit katiting na galit sa mga mata niya. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na kumibo pa. Wala din naman kasing saysay kung sakaling muli ko pang ipapaalala sa kanyang tungkol sa sinabi ni Kuya Arman noon. Hayaan mo, magpapagamot tayo. Maghahanap ako ng pinakamagaling na albularyo at ipapagamot kita doon ha. Huwag kang mawala ng pag-asa. Nandito lamang ako palagi sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Sabi ni Mama na siyang medyo ikinairita ko noon. Matapos ko kasing malaman ang totoong dahilan kung bakit nakaranas ito ng sakit at nakapag-isip-isip ay muli na namang bumangon ang inis na nararamdaman ko. Sa mahinang boses at animoy nahihirapan, nagpasalamat ang aking ama. Dahil na rin sa pakiusap ng aking ina ay pinakitunguhan ko ng maayos si Papa. Tinulungan kong asikasuin ito at huwag pakitaan ng kagaspangan ng pag-uugali. Isa pa, napag-isip-isip kong hindi pa yun ang tamang pagkakataon para ilabas ang galit ko. Gulat naman ang mga kapitbahay namin na malamang umuwi na si Papa. Panay pang pagpapayo ng mga ito kay Mama na pag-isipang mabuti ang gagawin at huwag magpadalos-dalos ng desisyon. May nagtanong pa nga sa kanya kung bakit pinapasok ko man ni Mama si Papa sa bahay na matagal nang tumalikod sa pamilya niya. Lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin nakakahanap na magaling na manggagamot si Mama. Lahat ng tumiting manggagamot, tambalan at albularyo sa aking ama. Agad-agad na umaatras at tumatangging gagamutin ng mga ito, si Papa. Malakas sumanong itim na enerhiyang bumabalot sa katawan nito. At kapag susubukan nila yung gamutin ay baka hindi nila makayanan at mamatay ang aking ama o kaya naman ay sila ang mamamatay noon. Halos hindi na makatulog si Mama.
Sa kakaisip kung saan maghanap ng magaling na albularyo. Nalibot niya na ang buong lugar namin. Wala pa din siyang mahanap nun. Bagamat nahihirapan ang aking ama ng mga panahon na ito ay hindi niya yun ipinahalata. Sa paglipas pa ng mga araw ay napapansin kong tila palala na ng palala ang kalagayan niya. Sa tuwing nag-iisa ito ay para bang may katakutan. Palagi itong balisa at palagi itong nakatanaw sa malayo. Isang hapon, nadatnan kong nakaupo sa labas malapit sa pintuan ng bahay si Papa. Habang nakatanaw sa malayo, lumapit ako sa kanya at tumupo nun. Ayos ka lang ba, Pa? Nakita kong sandaling nilingon sa akin si Papa bago tumango ng marahan. Anong nararamdaman mo ngayon? Medyo maayos na ba? Bumuntong hininga ito at kasunod noon ay narinig ko na itong nagkwento. Palagi umano siyang nananaginip ng isang matandang babae na palagi siyang sinasakal. Kaya't hanggat maaari ay iniiwasan niyang matulog o makaidlip man lamang nun. Sa tuwing kumakain naman siya ay may mga uod siyang nakikita sa pagkain na siyang naging dahilan kung bakit nakakaramdam siya ng pandidiri at pagsusuka. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin yung ganitong sitwasyon. Habang tumatagal mas lalong palala ng palala ang lahat Aniya. Seryosong sinabihan ko si Papa na konting tiis na lang dahil naghahanap na ng manggagamot si Mama sa ibang baryo. Lahat kasi ng manggagamot sa baryo namin ay ayaw siyang gamutin nun. Pasensya ka na, Pa. Sa ngayon tiis-tiis ka muna. Ako nga dapat ang humingi ng tawad sa inyo kasi magiging pabigat ako sa inyo ng mama mo. Naging pabaya ako noong mga panahong malakas pa ang pangangatawan ko. Sarili ko lang ang iniisip ko at kinalimutan kayo tapos ngayon, eto ako. Huwag niyo nang isipin pa yung mga nangyari nun. Tara na po, pasok na tayo sa loob, magdidilim na. Isang gabi, pumunta ako sa silid tulugan ni Papa para ayain itong kumain. Pero nakailang katok na ako at tawag sa kanya ay walang sumasagot. Nung marinig ko ang mahinang pag-ungot ay doon na ako nakaramdam ng hindi maganda. Kumabog ang dibdib ko at kinabahan ako na baka may nangyari ng hindi maganda sa kanya. Nagmamadaling binuksan ko ang pintuan ng kwarto. Agarang pumasok sa loob para alamin kung ano ang nangyari kay Papa. Nang makapasok na nga ako, saglit akong natigilan nung makita ko si Papa sa may higaan nun. Nakamulagat ang mga matang patuloy pa rin sa pag-ungot. Natataranta akong tinanong kung ayos lamang ba siya nun. Mukhang napalakas pa yata ang boses ko dahil naramdaman ko na lamang na nag-uunahang makalapit ang mga kapatid ko at si Mama. Nahawi pa ako ng bahagya ni Mama dahil sa pagmamadali niyang malapitan si Papa at alalang-alala itong tinanong si Papa kung ayos lamang ba. Nang mga sandaling yon habang sunod-sunod na nagtanong ang aking ina, ay kitang-kita kong hindi na maigalaw pa ng aking ama ang mga kamay at paa niya. Nakahiga lamang ito at tanging ang mga talukap ng mata na lamang niya ang naigagalaw niya. Ni magsalita ay hindi na nito magawa pa. Nang tingnan ko yung mga paa nito at braso ay nagulat ako. Dahil sa halos malata na yun ang galis at para bang may sakit siyang diabetes. Medyo nandiri pa ako sa nakita ko dahil parang may kung anong bagay ang gumagalaw sa mga sugat niyang nag-uunahang pumutok. Nakita ko ring ang ilan sa mga galis niya ay kumakatas at para bang mga likidong kulay dilaw ang lumalabas nun. Sakto pa namang pag-angat ko ng kumot ay umalingasaw ang napakabahot, nakakasulasok na amoy. Agaran akong nagtakip ng ilong. Saktong-sakto namang nasa ganoong sitwasyon kami nang dumating si Kuya Arman galing sa trabaho at kasama niya si Mang Cesar, ang kumpare ni Papa. Magbabayad kasi ito ng hiniram na pera kay Mama kaya't pumunta sa bahay nun. Nagulat pa nga si Mang Cesar na makita niya sa ganoong sitwasyon ng aking ama. Sad pa ni Mang Cesar, hindi niya alam na nakauwi na daw pala si Papa. Hindi niya man lang nabalitaan.
Sa bagay, ilang araw daw kasi itong abala sa trabaho at gabi na nakakauwi. Kaya't hindi niya na alam kung anong nangyayari sa baryo. Bakit hindi mo sinabing may dinaramdam na palang sakit yung kumpare ko, Mare? Hindi sanay na irekomenda ko yung kakilala kong albularyo. Saglit na nag-uusap ang aking ina't si Mang Cesar. Ikinuwento ni Mama rito ang lahat-lahat ng nangyari kay Papa. Sandali lang at pupuntahan ko ang kakilala kong manggagamot Sa pagkakaalam ko ay nakauwi na yun galing sa panggagamot sa kabilang baryo. Napaantanda naman ang aking ina at nagpasalamat. Dahil sa kahit nasa kahuli-huli ang pagkakataon na hindi pa rin kami pinabayaan ng nasa itaas. Makalipas ang mahigit 1 oras ay dumating na ang albularyong kakilala ni Mang Cesar. Kagad nang tiningnan ng albularyo si Papa. Matapos suriin ay napapailing-iling na lamang ito at napabulalas ng malakas ang bumarang sa taong ito. Mukhang walang balak ang mambabarang na buhayin pa. Ano bang kasalanan mo at matindi ang galit ng may gawa na ito sa iyo? Dahil sa hindi na nakapagsalita si Papa, si Mama na ang nagkwento kung ano ang nangyari bago magkasakit ang aking ama. Napapailing na lamang ang manggagamot nang malaman niya ang buong pangyayari nun. Nangako kay Papa ang albularyo. Tutulungan niya at gagamutin ng ama ko sa abot ng kanyang makakaya. Minsan talaga'y tayo lang din ang gumagawa ng dahilan kung bakit tayo napapahamak. Payo ko lang sa'yo, kaibigan. Alisin mo na yung pagiging babaero mo oras na mapagaling kita Dahil kung hindi baka sa susunod dyan dyan ka na lang talaga matodas. Napapailing pang saad ng albularyo habang inaayos ang kagamitan. Kaagad nang naghanda ang manggagamot para sa pakikipagtagisan ng ritual laban sa mambabarang. Bago nag-umpisa ang albularyo, nag-alay muna ito ng dugo ng manok sa pwesto kung saan nakahiga ang aking ama. Nang sa ganoon ay hindi maamoy at maramdaman ng kalaban niyang mambabarang at ang inutusan nitong demonyo ang mga ritual na gagawin niya. Matapos yung gawin ay nagdasal siya ng taimtim at may mga ipinagpag ito mga halamang dahon sa buong katawan ni Papa. Pagkatapos ay inusalan niya ito ng orasyon pang proteksyon sa katawan para hindi daw makuha ng demonyo ang kaluluwa niya. Ang ilan sa mga ginagawa ng albularyo ay hindi ko maintindihan. Pinapanood ko lamang ang bawat galaw niya. Maya-maya ay tuluyan nang nahuli ng albularyo ang kaluluwa ng mangbabarang. Base na rin sa sinasabi niya, nang mapasapi na nga ang kaluluwa ng mambabarang ay agaran nitong ginawaran ng pamarusang orasyon. Pero matapang at palaban ito. Kahit na nakasapi na yun sa katawan ni Papa, nagpupumiglas ito at pinaliguan ng malulutong na mura ang manggagamot. Maya-maya ay panay ang bulong sa hangin ng albularyo at agarang iginawad yun sa mambabarang. Nakita kong napapasigaw ang aking ama na parabang may tumama sa kanya, dahilan para masaktan siya. Pero iba na ang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Boses yon ng isang matandang babae. Huwag mo akong linlangin, mambabarang. Alam kong ikaw na iyan dahil nararamdaman ko na ang napakaitim na budhi mo. Galit na wika ng albularyo habang hawak-hawak nito ang paa ng aking ama. At nakikita ko na may iniipit siyang kapirasong palito ng posporo sa talampakan nito. Walang hiya, katanda. Akala mo ba'y mapapatay mo ako sa ganitong estilo? Nagkakamali ka. Umpisa pa lang, inalay ko na ang kaluluwa ng lalaking ito sa impyerno. Mapagmataas na wika ng mambabarang na napag-alaman naming inapala ito ng lalaking dating kinakasama ni Flor. Sa tingin mo papayag akong makuha ng demonyo ang kaluluwa ng lalaking ito? Nagkakamali ka. Kayong dalawa ng anak mo ang mapupunta sa impyerno. Nang marinig yon ng mambabarang ay mas lalo itong nagalit sa albularyo at nagpumilit kumawala. Papatayin kitang matanda ka sa oras na makawala ako dito. Papatayin kita kasama ng lalaking ito. Tandaan mo yan. Sigaw ng mambabarang. Kaya mas lalo pa itong pinahirapan ng albularyo. Nag-usal ng orasyong pamarusa at pansakal sa kaluluwa ang albularyo
at pagkatapos ay inihip niya yon sa katawan ni Papa. Nang maramdaman na ng mambabarang na matatalo na ito ay muli na namang nagpupumilit makawala sa katawan ng aking ama. Ilang minuto pang nagkumbate sa pamamagitan ng mga inuusal na orasyon hanggang sa tuluyan ng nagapi ng albularyo ang mambabarang. Kinitilan niya ito ng buhay para hindi na makapamirwisyo pa. Nagpakawala naman ng sumbalik ang albularyo doon sa anak ng mambabarang na nakasuntukan ng aking ama. Matapos ang ilang oras na gamutan at pakikipagtagisan sa mambabarang, tagumpay na napagaling ng albularyo si Papa. Sinabi din ng albularyo sa aking ama na ang anak ng mambabarang ang dahilan kung bakit nakunan ang kinakasama niya sa Manila. Gumawa din ng paraan ng lalaki para maghiwalay si Papa at si Flor. Ginayuman ng lalaki si Flor matapos makunan, kaya't iniwan ng aking ama ng walang pasabi. Ngayong napatay ko na yung mambabarang ay mawawala na rin ang bisa ang gayuma. Gaya mo ay gagaling na rin yung babaeng kinakasama mo sa Manila. Lumungkot ang mukha ni Mama nang marinig ang sinabi ng albularyo. Napapailing naman si Kuya Arman at napapalatak habang palipat-lipat ng tingin sa mga magulang namin. Hindi ko alam kung bakit pumasok sa isipan kong babalikan ni Papa ang babae nito sa Manila. At muli ay masasaktan naman ang aking ina. Pilit kong iwinawaglit sa isipan ng ganong isipin, Sir Seth. Kinukumbinsi ko na lamang ang sariling hindi naman siguro gagawin ni Papa ang mga bagay na tumatakbo sa isipan ko. Si Mama ang nagpapakahirap na alagaan siya sa mga panahong grabe ang pagkakasakit niya. At isang bangaw na nga lang ang pipirma ay susunduin na ito ni kamatayan. Kaya't sa palagay ko ay hindi niya naiiwan pang muli si Mama. Pero lumipas lamang ang 3 buwan. Bumalik sa Manila si Papa. At ayun, ayon sa natanggap naming mensahe mula sa kanya, humingi siya ng tawad sa lahat ng pasakit at perwisyong nagawa. Sinubukan niya naman daw talagang mahalin ulit ang aking ina pero wala talaga. Kahit anong gawin ng aking ama, hindi niya umano mapipilit ang sariling mahalin ulit si Mama. Si Flor na umano ang tinitibok ng puso niya. Ang huling nakalagay sa sulat ni Papa ay nabanggit niyang nagsasama na sila ulit ni Flor at mag-uumpisa muling bumuo ng pamilya. Sa ngayon ay wala na kaming balita kay Papa. Mula kasi nung malaman naming mas pinili niyang balikan ang babaeng kamuntikan na magpahamak sa buhay niya. Tuluyan na naming pinutol ng mga kapatid ko ang komunikasyon sa kanya. Sa uling pagkakataon ay muli niya na namang binigo at sinaktan si Mama. Nagpakita lang pala dahil wala nang ibang tawang tatanggap pa sa kanya noong mga panahong pinandidirihan at tinalukuran siya ng lahat. May tao siguro talagang sadyang mapang-abuso at mapagsamantala. Pero ganun talaga, Sir Seth. Move on na lamang kami. At may natutunan din kami sa karanasan na ito.